Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon in spite of many troubles, problems ng buhay natin. Ang dami talaga nating pangyayari sa ating buhay talaga na nadidistract tayo. Ano? Minsan nga pagdating ng pagkatapos ng Sunday service, pagkalabas mo, na-distract ka na agad eh. Di ba? Talagang, minsan, lagi natin sinisisi ang dyablo eh, no? Kawawang-kawawa na yung dyablo eh. Pero minsan tayo rin eh. Tayo rin ang may kagagawan, kaya tayo nadidistract. Tama po ba yon? Parang ako lang yun ah. Praise the Lord. Hallelujah. Natutuwa po ako. Nandito po tayong lahat para po pag-aralan po ang salita po ng hindi po salita ni yon. Praise the Lord. Yun po yung ating pinunta dito, yung salita po ng Diyos. Kahit po ako, tinuruan po ako dito, talagang sabi ko nga, i-wrap up ko na lang yung mga sinabi ng mga pastor natin at saka pastor. Pero po, nilagay po sa puso ko ito ng Panginoon. I hope kasama ko po kayo sa pag-aaral na ito. Amen po ba yun? Amen. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Praise God. At praise God. At pinamagatan ko po ito na position before the provision. Position before the provision. At ano po ba yung provision? Provision means store. Provision means supply. Amen? Supplying food, supplying clothes, supplying physical strength. Amen po ba yun? Yan po yun. Sabi po dito, i-position mo muna bago ka magkaroon ng provision. Amen. At ito po yung one of the secret of provision. Makikita po natin sa text po natin. At ito po yun sa Luke 10:38-42. Basahin po natin, ano? Sabi po dito, at ito po yung nakita ko, napakaganda ng salita po talaga ng Panginoon. Gusto po ng Diyos talaga na mapagpala tayo. Amen po ba yun? Mapagpala po tayo financially, mapagpala po tayo spiritually, mapagpala po tayo physically. Amen po? Yun po ang gusto po talaga ng Diyos sa ating mga buhay. Ayaw po na ma-harm po tayo. Kaya lang po talaga, sabi ko nga po sa inyo kanina, minsan hindi lang gawa ng dyablo, kundi gawa rin natin, kaya tayo nadidistract, kaya tayo nahihiwalay sa Panginoon. Tama po ba yun? Amen. Sabi po dito sa Luke 10:38-42, as Jesus and His disciple were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. Verse 39, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the works by myself? Tell to her to help me. Verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Hindi daw po mawawala sa kanya. Hallelujah. Napakaganda po, ano po. Nakita po natin dito, yung para magkaroon po tayo ng provision, para po wag po tayong madistract. Ito po ang dapat nating gawin. Ito po yung salita po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito po ang gustong sabihin ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba yon? Nandito po ba tayo? Amen, amen, amen. Praise the Lord. Gusto ko po makita po ninyo, maramdaman po ninyo, ang prayer ko nga po Lord, touch in every one of us. Lord, I know you are alive. I know God is alive in us. Amen? Yung bang talagang gisingin tayo para maramdaman talaga natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa John 6:10-11, at ito po yung sabi ng Panginoong Jesucristo, Jesus said, have the people sit down. May pagkakatulad po ba yung ginawa ni Mary?
Amen po ba yun? Amen? Nakuha niyo po ba? Amen. Praise the Lord. Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in the place. They sat down. Above 5,000 men were there. 5,000, ang dami nun. Bukod pa sa mga bata, bukod pa sa mga babae. And verse 11, Jesus then took the loaves, give thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. May eat all you can na pala nun. Sabi ko, yung binabasa ko to, may eat all you can na pala. Yung may eat all you can na ng tinapay, ng loaves, at saka ng fish, sabi po doon, He did the same with the fish. Let us pray first. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, sa kabila po, Panginoon, ng distraction, sa kabila po, Panginoon, ng trials sa aming mga buhay, sa kabila po, Panginoon, ng lahat ng pangyayari sa aming buhay, Panginoon, pag-iisip, Panginoon, hallelujah, problema, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, abutin mo po kami ng iyong salita. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maranasan, Panginoon, talaga ang provision na binibigay niyo po sa amin. Lord, ayaw ko po itong mawala, Panginoon. Lord, ayaw ko po itong masayang, Panginoon. Lord, dalangin ko, Diyos, touch every one of us in Jesus' name. Lord, touch every one of us, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat po. Gamitin mo lamang po ako. Instrumento lamang po, Diyos, ng iyong salita. Itago mo po ako, Lord. Hallelujah. Sa likodan mo po, Panginoon, at ikaw po ang makita, O Lord God. Lord, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral na ito. Hayaan niyo po kami, Panginoon, mag-sit down, Panginoon, upang pag-aralan, upang pakinggan ang iyong salita. Lord, all the glory, all the honor to you alone. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen, amen. Pag pumapalakpak po kayo, lumalapit po si Labin. Praise the Lord, hallelujah. Position before the provision. Alam naman po natin, the Word of God is true. The Word of God is not be broken. Amen po ba yun? Hallelujah. Sometimes we are like Martha. Tama po ba? Sometimes we are like Martha. Abalang-abala sa mga gawain, abalang-abala sa mga bagay. We forgot what is the very important. Abalang-abala tayo. Talaga, sobrang abala sa mundong ito. But we forget the main thing, the main course of our life. Nakakalimutan po natin yun. At natandaan nyo pa po ba, mga kapatid, yung preaching ni Pastora, na sabi po doon, busy with, sabi po, above the noise. Sabi po ni Pastora, natandaan niyo po ba yun? Dapat po tayo ay higit pa sa noise ng mundong ito. Amen? Dapat mas naririnig natin ang salita ng Diyos kaysa sa mundong ito. Amen po ba yun? Hallelujah. Missing with Jesus, sabi naman po ni Pastora, busy with Jesus, missing with Jesus. Busy ka sa ministry, pero hindi ka busy sa Diyos. Busy ka sa boyfriend mo, hindi ka busy sa Lord. Busy ka sa trabaho mo, hindi ka busy sa Lord. Yun po yung sinasabi ni Pastora. Amen po ba yun? Sino po nakarinig nun? Ginagawa po ba natin? 3 na lang. Ginagawa po ba natin? 4 na lang. Ginagawa po ba natin? Ayun, hindi pa rin eh. 5 pa lang. Ginagawa po ba natin? Amen. Hallelujah. Kailangan po, hindi po natin namimiss si Jesus. Hindi po natin, kaya dapat po talaga sa buhay na don't miss Him. Amen. Para sa ganon, position before the provision, para makita po natin yung provision ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Alam niyo po, yung sinasabi po ditong provision noon, yung nilagay lang po sa Bible na loaves and fish. Ngayon po, ang kailangan po natin yung spiritual life para maganda po yung ating buhay. Amen? Kailangan matatag yung ating pananampalataya sa mundong ito. Hindi ka agad natitinag. Kaya minsan natitinag agad si Martha because he's always busy on the things not very important.
But Mary, sit down to the Lord. And that is very important. Sino po ba nagbabasa ng Bible dito? Hallelujah. Sino po nagbabasa ng Bible? Hallelujah. Tatlo na lang po. Tatlo na lang po ang hindi. Hallelujah. Sino kaya yung tatlong yun hindi nagbabasa ng salita ng Diyos? At sabi po ni Pastor, wrong place in the wrong time. Hallelujah. Minsan nandun ka sa mali yung iyong kalagayan. Mali yung place na pinupuntahan. Imbis na doon ka sa presensya ng Diyos, unahin mo ang Diyos, nandun ka sa mali, kaya nadidistract ka. Tama po ba yun? Kaya ka nadidistract, hindi tumataas ang pananampalataya, kaya hindi patuloy na tumatatag. Nandun na yung anointing ninyo, natin. Kaya lang, we always distract. Nandun na yung pagbulusok ng pananampalataya. Kaya lang nadidistract tayo kasi a wrong place kayo. Wrong place ang pinupuntahan ninyo. Wrong person ang pinupuntahan ninyo. Hindi tamang personalidad. Amen? Dapat tama, alam po natin ito, para po natin, iposisyon mo ang iyong sarili para magkaroon ka ng provision. Pwede po ba natin sabihin sa ating katabi, position before the provision. Amen. At narinig niyo po ba si Don Moen nung nakaraang Sunday? Sabi po niya ay joy of missing out. Joy of missing out. Hindi natin maramdaman ngayon yung joy dahil wala tayo sa posisyon na tama. Diba? Wala talaga tayo sa posisyon. Kaya minsan, pag harap mo dito, distracted ka agad. Pag harap mo dito, distracted na naman. Hindi talaga mo pinuposisyon ang sarili mo para every day, every moment of your life, meron kang joy. Joy. Ang sarap po. Yun pong prayer ko Yung joy every day. Yung lagi kang nangingiti kahit wala akong pera. Yung lagi kang nakangiti kahit wala kang alam niyo na po yung kung ano po yung inyong gustong bigyan ng pansin sa inyong mga buhay. Kaya po, joy of missing out. Sabi ko, nung nagsasalita si Brother Ian nung linggo, tama nga talagang namimiss natin yung joy pag wala tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga si Martha na-miss niya, puro reklamo, puro pansusumbat, puro selos pa, may selos pa doon. Diba? Kasi nakaupo lang siya. Hindi niya alam, mas maganda yung ginawa ni Mary. Tama po ba yon? Hallelujah. Kaya po, wag po tayong magpa-distract mga kapatid. Kasi kailangan po natin ang posisyon, ang pinakamahalaga sa lahat. Kailangan po natin ang posisyon. Kasi po sabi po sa Psalm 16 verse 11, in the presence of the Lord, there's a fullness of joy, peace, and love. We all know ang presensya ng Diyos ay may kagalakan, Brother JR. Amen? Hallelujah. Merong kapayapaan, Brother JR. Hallelujah. Merong pag-ibig ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Kaya napakaganda, na ang presensya ng Diyos ay fullness of joy, fullness of peace, fullness of love. Saan ka pa? Hello? Magkaintindihan po tayo mga kapatid. Saan ka pa? Sabi ng Psalm 16 verse 11, in the presence of the Lord, there's a fullness of joy. Hindi sinabi, in the presence of Ispan, there's a fullness of joy. Kasi may pera doon. In the fullness of beach kahapon. Hindi po. Ang sinasabi, in the presence of the Lord, there's a fullness of joy. There's a fullness of peace. Basahin mo ang salita ng Diyos. Mag-sit down ka sa presensya ng Diyos para maintindihan mo talaga ang sinasabi dito.
Amen? Huwag kang madidistract. Kasi ang gusto na po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay laging may joy. Kahit mahirap, kahit matindi ang pinagdadaanan, kahit may second opinion na mangyayari sa akin, kaya joy lang, may peace ako, may joy ako, may love ako. At naniniwala ako, God will make a way sa buhay ko. Amen? Hallelujah. Kahit pa may distraction yan, kahit matindi pa ang pinagdadaanan natin mga kapatid, may pag-ibig sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Sabi po sa verse 10, Jesus said, may have the people sit down. Sabi po ng Panginoon, Jesus said, have the people sit down. There was a plenty of grass in that place. And they sat down. Hallelujah. Umupo po sila. Nung sinabi ng Panginoon, umupo muna kayo. Ang uupo, tapos na po. Parang ganon. Hindi alam ng mga kabataan pa yun. Sorry. Maling linya. Alam niyo po, ang gusto po ng Diyos, mag-sit down kayo para kayo'y mabigyan ng loaves, para mabigyan kayo ng fish. Ganun din po tayo, pag nag-sit down ka talaga sa Panginoon, mga kapatid, mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Mararanasan mo yung paglago ng pananampalataya mo. Na mararanasan mo ang presensya ng Diyos habang ikaw ay nag-worship sa Panginoon. You cannot contain it. The joy of your salvation sa lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Pag nag-sat down ka sa Panginoon, kasi mga kapatid, sabi po if you sat down and listen, malalaman po natin, kung ano po yung gagawin ng ating kamay. Amen? Kung ano po yung gagawin ng ating paa. Pag tayo po laging nakasit down sa Panginoon, hindi tayo nakasit down habang talagang dut-dut. Alam niyo po ba yun? Puro computer tayo. Hallelujah. Hindi po natin mararanasan talaga doon ang peace. Hindi po natin mararanasan ang joy. Hindi po natin mararanasan ang pag-ibig talaga sa ating kapwa at sa Panginoon. Amen? Kung hindi ka talaga magbabasa ng salita ng Diyos, napakahalaga po ng pagbabasa natin sa Panginoon. Hallelujah. Para po natin malaman kung ano po yung gagawin ng ating buhay, ang ating buhay espiritual. Ano po bang gagawin natin? Ang hirap pag wala ka talaga sa presensya ng Diyos. Talagang nandun yung ingay ng mundong ito para ma-deceive ka, para ma-distract ka. Kaya napakaganda umupo tayo at makinig po tayo sa Panginoon. Amen po ba yon? Mahal po ba natin ng Diyos? Mahalaga po ba ang Diyos sa buhay natin? Kailangan po natin talaga umupo sa Panginoon. Kasi sabi natin, mahal natin ang Panginoon. Mahal natin ang Diyos. Umupo tayo sa Panginoon. Kaya lang mga kapatid, hindi po na makita ng Panginoon yung sinasabing, love your God, love your soul, and love your heart, and love you with all your strength. Sabi po ng Panginoon, love me with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pastor, dito na lang ako sa bahay. Dito na lang ako magpe-pray. Kung mahal mo talaga ang Panginoon, lalapit ka sa presensya ng Diyos palagi. Amen? Hindi ka lalapit lagi doon sa ibang bagay. Lumalapit ka sa Panginoon. Hindi ka lumalapit sa mga ibang bagay kasi mahal mo ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, love me with all your heart, Neslin. Sabi ng Diyos, love me with all your heart, Opel. Hallelujah. Yun po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa po sa atin para po natin maranasan ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po doon, sit down in the presence of God because plenty of grass. Hallelujah. Sabi po doon sa binabasa po natin, a plenty of grass, position before the provision. Position mo muna ang sarili mo, kapatid, para magkaroon ka ng provision sa iyong buhay.
bago ka tumanggap ng pagpapala ng Diyos, kailangan mo muna mag-sit down sa presensya ng Diyos. Hindi lang tayo go, 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 go. Pagkatapos na isang trabaho, palit mo. Iba na naman no? Hindi po ganun. Sit down ka man lang. Amen? Sit down ka sa presensya ng Diyos, mag-pray ka, para pagkalabas mo, maayos yung gagawin mo. Amen po? Natuturuan po ba tayo ng Diyos? Natuturuan po ba tayo ng Diyos? Hindi yung go, 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 lagi po tayo dito sa Canada. Hindi po ganun. Hindi po mababaya. Alam niyo po mga kapatid, hallelujah, hindi po ang ispan ang namatay sa krus para pagpalain ka. Hindi po ang trabaho natin dito ang nagpakamatay para ikaw ay mabuhay. Amen? Hallelujah. Ang nagpakamatay po, ang Panginoong Jesucristo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bakit hindi tayo magsisit down sa Panginoon? Amen. Hindi po ang source ang mundong ito, ang source po natin ang Diyos. Amen po ba 'yon? Position mo muna ang iyong sarili. The question is, what is your position to God right now? Kayo na lang po makakasagot ninyan. Anong ba yung position mo sa Panginoon ngayon, kapatid? Sino ka ba sa Diyos ngayon? Are you sitting down like Mary? Or are you Martha? Always reklamo, reklamo, reklamo. Murmuring and murmuring and murmuring. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga, pakinggan niyo ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang makakapagpabago ng ating mga buhay. Hindi tayo natutulog. Kayo matulog, kapatid. Kayo matulog. Kasi hindi niyo mararamdaman, magagawa ang pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay pag tayo tutulog-tulog. Amen? Kailangan namnamin po natin, sino ba ako talaga? Ano ba yung posisyon ko sa Panginoon ngayon? Am I Martha or am I Mary? Alam niyo po, yan pong tinuturo sa akin ng Panginoon. Kasi po talagang napakahirap po na umusad ang ating pananampalataya. Napakahirap tumibay ang ating pananampalataya kung wala ang pag-sit down natin sa Panginoon at basahin ang Kanyang salita. Kasi po yan ang manual ng ating buhay. Kaya pag lagi mong binabasa ang salita ng Diyos, hindi ka reklamador. Hindi ka lagi mong tinitignan ang, ito hindi gumagawa, ito lagi mo nakikita yung mali ng iba. Hello? Ako yun Hello? Kapatid, sit down in the presence of the Lord. Para ngayon makita ngayon sa atin. Pag nag-sit down tayo, nagbasa tayo ng salita ng Diyos, iginawa natin, makikita sa atin, hindi chismis. Makikita sa atin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po, maraming tao, talaga chismis ang gusto Ito, chismis to Chismis to, salita po ng Diyos. Gawin po natin. Amen? Amen? Kaya po sinulat ang Biblia para, this is our manual. This is our manual po. Para po talagang magkaroon po tayo ng tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos. Amen? Hallelujah. Alam ko po, nakikinig po kayo kasi very, po kayo talagang attentive. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At sabi po dito, hallelujah, tingnan po natin itong verse 11. Hallelujah. Sabi po sa verse 11, Jesus then took the loaves. Sabi po ng 10, balik po natin. Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. Verse 11, eto na po yun. Nung nag-sat down sila, tingnan po natin yung ginawa po ng Panginoon. Pag talagang sumunod tayo sa Panginoon, eto mangyayari. Jesus then took loaves, gave thanks, and distributed to those were, seated. Hallelujah. As much as they wanted. Ganun po talaga,
talagang ibibigay po ng Diyos pag sinabi niya, ginawa mo, gagawin niya. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, the word is true. The word is not be broken. Napakahalaga po ng tayo po talaga ay sumusunod sa Panginoon para po makita po natin yung pagpapala po ng Diyos sa ating mga buhay. Sumunod po tayo at pag sumunod tayo, makikita po natin ang pagpapalang pisikal, emosyonal, espiritual. Hallelujah. Kitang-kita po yun ng mga kapatid at makikita po natin yun ng mga kasama po natin sa bahay. Amen? Kung talaga tayo ay nananampalataya sa Panginoon, kung talaga tayo ay talagang nagbabasa ng salita ng Diyos, makikita at makikita po sa atin yan. Amen po ba yun? Hello? Alam niyo po, pumunta po ako sa Span. Ay, sorry. Pumunta po ako sa Sunnyside. Alam niyo po ba yung Sunnyside? Alam niyo po ba yan? Excuse me po. Alam niyo po yung Sunnyside? Isa lang ata ang alam. Alam ni Pastora to eh. Taga rito siya eh. Hallelujah. Alam niyo po, pumunta po ako sa Sunnyside at meron po akong individual na talk lang kami. Kumbaga, mag-uusap lang kami. Ganon. At purihin po ang Diyos, nakita ko po yung anak ni Ate Opel. Kinumusta ko po siya. Pastor, nandito po pala kayo. Sabi ni Joy sa akin. Alam niyo po, hindi ko ma-contain. Sorry po. Inom muna ako. Ayaw kong umiyak eh. Ang sarap po kasi nararamdaman. Ang sarap po kasi nalalaman mo sa mga tao na hindi umaattend, yung kapatid na talagang nagpapatuloy. Talagang nakikita sa kanya. Alam niyo po, sabi po ni Joy sa akin, Pastor, salamat po ha. Masayang-masaya po yung nanay ko. Isama niyo lang po. Sabi niya sa akin, isama niyo lang po, okay lang po, isama niyo lang. Abang, hindi ko po makontain yung akin pong damdamin na nararanasan. Pag talagang lumalapit ka sa Panginoon, si Ate Opel po kasi may dalang Bible yan sa kanyang trabaho. At lagi po nagme-message sa akin at lagi po siyang talagang nasa presensya ng Panginoon. Pag talagang ganun, pag talagang lagi ka nakasit down, binabasa mo ang salita ng Diyos, it comes makikita it shows. Kaya sabi ko, hallelujah, sige, isasama namin, bukas isasama namin siya. Sige lang po, isama niyo lang po. Sabi niya sa akin, masayang-masaya po yung mother ko. 3 beses niya po sinabi, masayang-masaya po ang mother ko. Kung saan po siya masaya, doon din po kayo, masaya po kami. Ang sarap ng pakinggan, yung anak, sinasabihan ng magulang na, ang saya ng mother ko. Kaya, purihin po ang Diyos, pag talagang nasa presensya tayo ng Panginoon, yun po yun It shows, pag talagang nasa presensya tayo ng Panginoon, talagang napakaganda nangyayari. Nakakapagbigay pa tayo ng sigla sa iba. At naniniwala po ako, one day, in the name of Jesus, lahat po ng pamilya ni Ate Opel darating po dito. Naniniwala po ako. At saka po, hindi ko po agad siya in-invite. Gusto po makita pa lalo niya yung presensya ng Diyos sa bawat isa sa amin. Makita pa rin ni Joy yung presensya ng Diyos. At naniniwala po ako, tayo po'y gagamitin ng Panginoon habang po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba yun? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa panahon po natin ngayon, hallelujah,
kapag hindi po tayo sumusunod sa Panginoon, kung hindi talaga tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ano po yung binabasa natin? Kung wala tayong pagbabasa ng salita ng Diyos, ano po yung pinagkakaabalahan natin, mga kapatid? At ano yung outcome naman ngayon? Kung yun ang pinag-aabalahan mo, yung mga bagay na yun, ano yung outcome ngayon sa buhay mo? Anong nangyayari ngayon sa buhay mo? Just check our life, mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin, na kailangan po natin mag-sit down sa presensya ng Diyos, ibigay sa Panginoon ang nararapat sa Kanya, mag-worship tayo sa Panginoon, at naniniwala ako pagdating niyo po dito, sasabihin niyo hindi boring. Amen. Hindi boring magtaas ng kamay. Amen. Hindi boring na lumundag. Kasi nararanasan mo, kaya nga, in the presence of the Lord, there's a fullness of joy. Ranas mo ang joy sa buhay mo. Hallelujah. Napakahalaga po nito, mga kapatid. If we sit down to the Lord, you experience the goodness, the joy, the presence of the Lord in your life. Because plenty of good things in your life will come. Amen po ba yun? Plenty of grass or moment or your future will be good in your life. Amen? Magiging maayos po yung future ninyo. Alam niyo po yung kinanta po natin, 1991 ko pa po yung kinakanta eh. Opo. Kaya nga po tuwan-tuwa ako eh na ano sa aking pananaw, sa aking pag-iisip, 1991 ko po ito kinakanta. Sabi ko, pag ganun pala, no, 1991 mo kinanta, meron palang pagpapala pa rin ang Diyos sa hinaharap mo. Amen. Pag nag-worship ka pala sa Panginoon noon, may kalakip na pangako lagi ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Sabi ko, praise the Lord, ano? Kung ako'y umayaw na nun, kung ako ay nagbasag ulo na nun, kung ako ay hindi na umattend uli doon, mararanasan ko kaya ito? Mararanasan ko kaya ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay? Kahit meron po akong dinadalang problema? Hallelujah. I have joy in my heart. Ano naman, si the Lord naman talaga lahat eh. Diba po? Kaya may joy pa rin po tayo. At naniniwala po ako, mga kapatid, hindi tayo si Martha. Si Mary po tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Si Mary po tayo. Huwag po tayo maging Martha. Kasi laging si Martha may tampo. Si Martha laging may galit eh. Si Martha laging nagrereklamo at may jealousy. Pero pag nagbabasa ka talaga ng salita ng Diyos, napakaganda ng pagtingin mo sa iyong kapatid. Because the word of the Lord, love your neighbor as you love yourself. 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 Napakahalaga po nun na ating pong gawin, mga kapatid, para sa ganun ay patuloy po natin na encourage ang ating mga kapatid. Hindi po natin dinidiscourage, kundi tayo po ay nag-i-encourage sa Panginoon. Mas mahalaga po, una si Lord sa ating mga buhay. Amen po ba yun? Hallelujah. Dapat una po sa Panginoon sa ating mga buhay. Kasi sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 6:33, wala si Marbs. Alam mo pag wala si Marbs eh, no? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall, sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, goodness, faithfulness, good behavior, will added unto you. Hindi na po yung clothes eh. Ang dami nyo nang sapatos sa bahay eh. Diba? Ang dami nyo nang clothes sa bahay eh. Diba? Yung spiritual naman, ang bilhin natin. Amen? Hindi po yung 70% off. Hindi rin po 50% off. Free po yun, yung salita ng Diyos.
Basahin natin. Para sa ganun, sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness. And righteousness, yung tama. Yung maayos, magiging maganda ang buhay mo. Yung tama, hindi yung mali. Alam niyo po, talagang dalawa lang yan eh. Mali at tama. Pag magbubukas, sino po nagbubukas dito ng ng basura, plastic bag sa basurahan? Di ba? Kukunin mo yung minsan hindi lagi yun eh. Hindi lagi yun yung butas. Di ba? Babaliktarin mo pa. Ganon din minsan yung buhay natin eh. Ang hirap puntahan yung tama. Laging gusto yung mali. Hello? Kasi wala tayong pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, malalaman mo ang tama. Amen? Malalaman natin ang tama, mga kapatid. At patuloy tayo magmamahalan dito. Patuloy tayo magkakaisa dito. Patuloy makikita sa labas na tayo ay alagad ng Diyos. Hallelujah. Yan po ang tinuturo ng Diyos sa ating mga buhay. You need to sit down before you see the provision of the Lord. Hindi lang po, may trabaho po tayo. Meron tayo, nasa atin, nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat eh. Ano pa ba? Spiritual naman, kapatid. Hello? Makita naman sa atin yung talagang eagerness. Yung talagang, kung wala si Lord, wala ako. Hindi, kung wala si love, wala ako. Ganon eh, no? Hindi ganon. Dapat kung wala si Lord, dapat mas mahal mo si Lord kaysa sa love. Dapat mas mahal mo si Lord kaysa sa pagkain. Hello? Hallelujah. Anong ulam? Buti na lang, nag-sit down po kayo ngayon. Inuunan niyo si Lord. Hallelujah. Di ba? Kita-kita sa church na to, sit down tayo mamaya, may pagkain. Di ba? Ganun po talaga ang pag ikaw ay lumalapit sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Good mind, good soul, good behavior. Yun po yung mangyayari. Let us not weary. Let us not worry. Let us not panic. Don't be distracted. Let us sit down in the presence of the Lord. Amen? Hallelujah. Some people, mga kapatid, hallelujah, they are stressed in physical. They are stressed, they are exhausted emotionally. They are stressed spiritually. Tama po ba yon? Kasi yung communication nila sa Lord, wala. Pero pag lagi ka nakikipag-communicate sa Lord, alam mo kung sino siya sa buhay mo. Kaya yung kinanta natin, He said, I will be still, know you are God. He's our refuge. Siya yung kanlungan natin. Sa daming problema ng mundong ito, kung hindi tayo kakanlong sa Panginoon, walang mangyayari, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, sa bawat isa, para maranasan po natin yung anointing ng Panginoon sa ating mga buhay, maranasan po natin ang spiritual growth sa ating mga buhay, sit down in the presence of the Lord. Amen po ba yun? Sit down para po natin maranasan ang happiness. Habang po tayo sumusunod sa Panginoon, may joy po tayo, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Sit down in the presence of the Lord para maranasan po natin ang healing sa ating buhay. Sit down in the presence of the Lord. Gagawa po ang Diyos dahil makapangyarihan ang Panginoon natin na tagapagligtas. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po, marami pong tao ngayon, ewan ko po kung kayo po ito, marami pong tao ngayon talagang pagod. Tama po ba yon? Pagod eh. Pagod tayo sa mga ginagawa po natin, pagod na pagod tayo.
Sabi po ng salita ng Diyos, ito po ang sabi ng Panginoon. Alam talaga ng Diyos ang ating pangangailangan, mga kapatid. Alam ng Panginoon na kung napapagod na tayo, kung talagang stress na tayo, alam ng Panginoon yung ating buhay. Sabi po ng Panginoon sa bawat isa, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me," says the Lord. Says the Lord. Hallelujah. "I am gentle and humble in heart, and you will find rest pa rin." Hallelujah. Hindi ka laging pagod na pagod na pagod na pagod. Hallelujah. Hindi ka laging nagrereklamo na katulad ni Martha. Sabi doon, "For my yoke is easy and my burden is light." Lumapit daw po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Pag mamaya pa lang, paglabas nyo pa, lapit na kayo sa Panginoon. Amen? "Lord, baguhin niyo po ako. Lord, tulungan niyo po ako. Lalapit po ako sa iyo, Panginoon." Sabi doon, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan ng inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Galing ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Sabi po sa 29, "Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa aking kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Position yourself in the right way. Alam niyo po, invitation po ito sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Hello? Tama po ba yon? Invitation po tayo. Sabi niya, "Come! Hali kayo! Lumapit kayo sa akin, lahat kayo napapagatan, nabibigatan." Sabi ng Panginoon, come. Kaya lang minsan hindi talaga tayo lumapit. Kaya minsan boring yung salita ng Diyos. Kaya minsan hindi natin maranasan kasi hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Sino po nakakaranas nun? Sabihin po ang totoo. At kaling, buti na lang lahat tayo nararanasan natin talaga na lumalapit palagi sa Panginoon. Talaga napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Lapit lang po tayo sa Panginoon na lumapit para po natin makilala naman natin makilala ang Diyos sa ating mga buhay. Unahin po natin ang Diyos. If we seek the face of the Lord, iuunat niya ang kanyang kamay para sa atin. Amen? Para po maranasan natin naman yung rest. Lagi na lang bigat Trabaho, bigat. Bahay, bigat. Sa presensya ng Diyos, hindi mabigat, magaan daw. Kaya lagi may sigalot Lagi may away ang mundo, Lagi may away because walang salita ng Diyos. Kahit ngayon sa Pilipinas, sa gobyerno natin, grabe. Wala na talaga, hindi na natin makita sa kanilang yung tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi na talaga. Talagang sila nag-aaway. Sila because of yung kapangyarihan sa gobyerno. Sila nagsisiraan. Nagsisiraan sila. Hallelujah. Pinapatay nila ang hindi tama. Sinasalvage nila. Kasi walang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ganon din sa bawat Kristiyano. Pag walang pagbabasa ng salita ng Diyos, tingnan mo yung taong yan. Tingnan mo yung kapatid na yan. Pag walang pagbabasa ng salita ng Diyos, kayo na lang po ang makakaalam nun. Amen po. Huwag niyo pong tignan ang inyong katabi. Kayo po yun. Huwag po kayong, si ano yan Bakit wala dito si ano? Sa kanya yun Hindi ganon. Sa'yo to, kapatid. Sa'yo to. Makinig ka. Kasi ito'y pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Boring na po ba? Dalawa lang talaga lagi Sabi po sa Psalms 91 verse 1, sabi po dito,
Sabi po kanina, come to me, no? Sabi naman po ng salita ng Diyos, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Grabe. Sabi po doon, he who sit in the shelter of the Most High, naku, magbasa ka na, kapatid. Magbasa ka na. Hallelujah. Para maranasan mo yung pagpapala talaga ng Diyos sa iyong buhay. Magbasa ka. Madaming time. There's a time for everything. Amen po ba yun? There's a time to work. There's a time to do in our house. There's a time to the Lord. Amen? Meron nga pong 12 anak. Yung isang babae. Pero nagagawa niya po, mas maaga pa po siya sa church. To make the long story short. Mas maaga pa po siya sa church. 12 anak, ha? Pero mas maaga pa siya sa church kasi nagbabasa siya talaga ng salita ng Diyos. Alam niyo po yung nagbabasa ng salita ng Diyos, Sunday pa lang, lalabas pa lang dyan, gusto na Sunday uli. Parang konti lang talaga nakakaranas. Magtatambling pa si pastor dito para talaga maranasan ninyo, no? Hindi po, mga kapatid, ito na po yun. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Hallelujah. Bibigyan tayo ng kapahingan kasi ang Diyos ay nagbibigay talaga ng kapahingan sa ating mga buhay. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo talo. Pag umasa tayo sa Diyos, hindi kayo nawalan. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Hallelujah. Hindi sayang ang oras nyo na inilalagay dito sa church na ito. Pag talagang ilalagay natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos, ito pa lang eh. He who dwells, kung talagang dwell in the presence of the Lord, yung talagang, you give time sa iyong sarili na magwo-worship ka, magde-devotion ka. Baka yung ginagawa mo dati, hindi mo na ginagawa ngayon. Kaya ngayon, hindi na nagiging maayos ang buhay. Mga kapatid, hallelujah, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito po ang sinasabi po sa atin ng Panginoon. Para po tayo magkaroon ng kapahingan sa Diyos. Come to the Lord. Dwells in the presence of the Lord. Hallelujah. At kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, makikita po natin ang gabay ng Diyos. Makikita po natin ang healing ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kahit may second opinion na si pastor. Kahit sinasabi na ng doktor, ako po ay meron ng matinding pinagdadaanan. I know. God heal me. Amen? At ako po ay nagpapasalamat. Sabi ko nga po, salamat po sa pagsubok, Lord. Lalo po akong lumalapit sa inyo. Lalo po akong nagdwell sa inyo, Lord. Hallelujah. At naniniwala po ako na nandun yung gabay, nandun yung patnubay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sit in the presence of the Lord so that you can feel the presence, you can feel the peace, joy, and love. At dito po ako magtatapos, mga kapatid. Sabi po ng kinanta po natin kanina, at ito rin po yun. He say, be still and know that I am God. Be still, kapatid. Tignan mo ang Diyos. Siya may gumawa ng langit at lupa. Walang mahirap sa Diyos. Amen? Tinatawagan ko po ang music team. Pwede po ba natin kantahin ito? Still. Amen. Praise God. Sabi po dito, be still. Be still, mga kapatid. Be still. Sit in the presence of the Lord. Because God said, the battle is mine. Amen. I will fight for you. Amen. I will fight for you. Yung mga nasa digital disciple natin, sit down in the presence of the Lord and you will see the goodness, the faithfulness of the Lord in your life.
Mararanasan lang po natin talaga ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay kapag po tayo ay nagsisit down, tayo umuupo sa presensya ng Diyos. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Hallelujah.